yung medical clearance ng mga atleta. So, tumutulong yung mga tiga-UP. So, ito yung example ng activity na community activity talaga siya. Tapos, sinasama tayo dito. Kahapon, may Buntis Congress sa NAI. Yan, ang hal ng barangay, barangay health workers, saka representatives ng mga homeowners association kasi maraming relocation sites. So, ang pinag-uusapan nila kahapon, number one, yung tungkol sa water supply ng mga relocation sites. Kasi ang daming problema sa clean water. Hindi lang health. Actually, good point, classmate. Pag nakikidiscuss sa mga barangay, ang lumalabas talaga, social development issues. Kaya ang sabi nga ng mga tiga-CHDP, ang question, yung non-communicable diseases. Pero magmula January, pinag-uusapan na nila yon. At pagdating ng September, yung 4 na yon, nauwi na rin sa development issues. Kasi yung nutrition, napupunta na rin talaga sa kabuhayan. Yung, di ba, yung NCD, napupunta na rin talaga sa healthy lifestyle. Katrabaho rin ng barangay na yon ang PRA, yung Philippine Reclamation Authority. So meron silang collaboration. Yung barangay, yung RHU, yung walang ambulansya, makakahiram ba ako sa kabilang municipality? Parang Okay. Nung ginagawa yung MOA, ang total length of time para ma-finalize yung MOA, siguro mga 3 buwan. Tapos kaya yun, tumagal ng ganung katagal. Street sila. So, yon. Tapos, nung nag-usap-usap, ano ba yung gagawing layunin nga siya? Ngayon, intentional yon. Kasi napansin ng CHDP na may ibang institution, pag nakita mo, ang pangunahing ipinopronta ng school, yung estudyante. Makakakita ka nga na nagpa-training ang estudyante, ang nakapirma sa certificate, estudyante lang. Di ba? O kaya meron silang mga binigay na poster na donated by the students lang eh. So dito hindi. Kunyari, sir, ng decentralization kasi is oversight. So, different entities can work more independently. Parang yung quality assurance component mawawala kasi magkakaiba na eh. So, you need real experts in each para ma-assess mo talaga working and effective yung program. Sa program na ito, ang official pangalan ng program, Cavite Magna Marte UP program, may EXECOM. Yung EXECOM, binubuo ng 4 na MHO, 1 or 2 RHQ staff per town. So yun ang parang oversight committee. So, nandun yun. Tapos, syempre may guidance ka from the governor and the chancellor and the mayors, pero wala rin pakialam sa schedule nila. Like sa Magallanes, napatapat yung major planning session, walang estudyanteng nakadeploy. Wala kaming pakialam doon. Ang tumulong sa munisipyo na mag-conduct, faculty. Kaya every year po, umiikot sila sa Naik, Ternate, Magallanes, para doon. Good morning. Good morning. Lunch or Kaya, Raja Casper po. I'm from government of the So, ako po yung nurse. Teacher ni Alice. And the other nurses po nasa field like kasi guys ko immunization din. So, mga baka na po kaya ngayon po ako yung may dito. Welcome po dito. Ulo, di ba? Kanya rin yung
Saan ba? Sa Ternate, meron silang PhilPen sa Ternate. So, ang ginagawa ngayon ng residente sa Ternate, tumutulong sa PhilPen implementation. Hindi siya nagpapatawag ng sariling meeting para pag-usapan ho natin ng ano bang problema dito. Kasi magagalit sa kanya yung kapitan. Bakit natin pag-uusapan ano problema? Yun nga ang problema namin, ginagawa na nga namin ng solusyon. Meron din po. Alis po ba kami dito? Kami dito sa barangay na ito. Meron din po So kami. kayo pwede kayo nagpo-post-post doon? Opo, pag po yung alam namin pwedeng makapagpusana ng makakatulong. I-post po namin. Yun yung course na gagawin mo. Kaya po, katulad po ako, may appointment po kami ng barangay captain. Appointment. Kasi ang BHW po, ang barangay captain po yung nagka-appoint. Ang lahat ng barangay. Pasok sa loop ng mga iba pang agency. Kasi baka minsan kasi sa experience namin, pag hindi sila nadadamay talaga. So this week, parang Friday po yung sa schedule ko. So dito, everyday pumapasok na